Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ka pa ba mag-aaral ng driving, anak? Sayang yung kotse mo. Bukas na lang, Papa. Pagod na ako. Wala na siyang narinig pa. Napangiti siya nang makita ang alaga niyang pusa na sasalubong na sa kanya at painat-inat. Kumusta ang baby kong maganda? Kumain ka na ba? Walang sawa niyang hinalik-halikan nito pero bigla niyang naalala ang mukha ni Charles sa restaurant. Napipihan siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Naku-curious siya sa ugali ni Charles na parang pinagdamutan ng lahat. Hindi naman niya masasabing pinagdamutan ng yaman dahil napakayaman ng mga Adamson. Hindi rin niya masasabing pinagdamutan ng pagmamahal dahil nag-iisang anak naman. Mababait naman ang mga magulang ni Charles. Hindi naman masasabing pinababayaan ito ni Doña Esmeralda at Don Jaime. Charles has a problem, that's all. Kapag hindi nun nadiskubre sa sarili ang mga kamalian, tatanda iyong kaawa-awa sa buhay. Naniniwala siya na sarili lang ng isang taong may kakayanan na magpabago sa sarili at hindi dahil dikta ng iba o ninuman. Pumasok si Almira sa walk-in closet at nakita niyang nakaayos na ang mga damit niya roon. Ngumiti siya. Shala, may walk-in closet na? Samantalang noon, naibanyo nila yung sakong takip. Konting lapit lang sa likod bahay. Kita na, hindi lang singit niya kung hindi pati nakaluluwa. Hindi man puno ng mamahaling damit at sapatos ang gahigante niyang mga aparador, hindi bali na. Kumpara sa buhay nila noon, malayong malayo na sa ngayon. Anak, lumingon siya at naglakad ulit papalabas nang marinig ang boses ng mama niya. Ngumiti siya sa maganda nitong itsura. Wow naman si mama, doon niya nang datingan. Biro niya kaya napasimangot ito. Ikaw talaga, gagaya ka pa sa papa mo. Yung pera eto, sabi ng papa mo, itago mo daw. Yung iba nandoon na sa yung maliit na aparador na stainless. Vault, oo, naroon sa vault. Vault, basta yun na yun. Tapos ito daw, itago mo sa iyo para raw kung may kailangan ka, may pera kang hawak, sabi ng papa mo. Tumango siya. Sige ma, salamat. 15 milyon yan. Tumawa siya. Ang dami naman. Pampaaral ko na rin siguro ito sa mga magiging anak ko't apo. May natira pa mama sa akin dun sa binayad ko sa building. Nasa 6 million pa ma. Papagawa ko iyon dun sa loob ng salon. Oo, ikaw nang bahala. Tiwala kami sa iyo ng papa mo. Diyos ko. Naluha ito kaya naman agad niyang niyakap. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay natin kasagana. Sa isang iglap, parte ka na ng kumpanya ng pinakamatatag sa lahat. Almira rubs her mother's back. Ma, ito ang kapalaran natin. Pagsusumikapan natin na huwag itong mawala. Tutulong tayo sa mga tao na nangangailangan bilang balik sa Diyos ng mga natatanggap nating biyaya. Oo, anak. Nagpahid ito ng mga luha. O siya, pupunta na kami ng papa mo at baka gabihin pa kami. Sige ma, ingat kayo ni na Kuya Roger. Bumalik na ulit siya sa loob ng walk-in closet para magbihis. She changed her clothes and went downstairs. Magmerienda ka na, Almira. Alok ni Sylvia sa kanya. Nagsasalansan ito ng mga bagong kaserola, kawali at kung ano pang gamit. Pangkusina. May bago na rin silang lutuan. Ako ang namili nito kanina. Kasama ko ang mama mo. Nag-taxi lang kami. Marunong ho kayong mag-operate niyan, Ate Sylvia? Hindi ho kasi kami marunong sa ganyan ng mga lutuan. Ang lutuan ho namin noon ay pugon. Pero ang pang-apoy ay hindi po uling. Mga kahoy na pinulot o di kay hiningi sa kung kanino habang namamasura.
Sumandal siya sa island counter. Tamo naman ngayon, amo ka na. Ito talaga ang kapalaran mo, ang maging bilyonarya. Lahat ng mga bagay na moderno at makabago, matututunan mo ring gamitin. Ang mama mo, tuturuan ko rin na gumamit ng mga ito dahil gusto daw niya. Opo, gusto niya kasi na parating nagluluto. Kaya lang dati, wala naman kaming lulutuin. Tumawa siya kaya nangiti din si Sylvia at umiling. Ate, pupunta lang po ako kina Tita Eliz. May sasabihin lang po ako sa kaibibigay. Sige, mag-aayos lang ako dito. Magsabi ka kapag gusto mong kumain, ipaghahanda kita. Opo. Aniya saka tumalikod at lumabas ng kusina. Dala niya ang mga papel na pinirmahan niya para ibalik na kay Eliz. Nakangiti siyang lumabas ng main door. Napakaganda ng sumasalubong sa mga mata niya tuwing lalabas siya ng bahay. Hindi tulad noon na ang sumasalubong sa kanya ay mabahong hangin at mga basura. Paano ba siya magpapasalamat sa Diyos sa swerte na ibinigay sa kanila? Kahit siguro araw-araw ay kulang pa pero yun na nga ang ginagawa niya dahil yun naman talaga ang dapat. Charles suddenly feels that he has nothing to do with his life. He is so bored. He couldn't talk to his girlfriend because he's faking that they already broke up. His friends are busy. Dalawa lang naman ang mga matatalik niyang kaibigan, sina Eros at Alta. Parehas naman na may kanya-kanya ng buhay ang dalawa dahil mga pamilyadong tao na. Tamad siyang pumasok sa kabahayan pero mamalang niya ang naabutan niya roon. Parang hinihintay talaga siya. She's looking at a certain magazine until she look at him. Not now, ma. Banta kaagad niya rito. Ang ibig niyang sabihin ay ang tungkol sa mga tawag na hindi niya sinagot. His mother sighed, turning the magazine to the next page. Tell that to your father. He's so mad. He doesn't care. He's also mad. I'm ready. Aniya kaya lalong napabuntong hininga ang mama niya. Anak naman, matanda ka na. The thing happened so long ago and your grandfather is dying. Why not try to let go? Sorry, I can't. Ask me anything but not that thing. What's that? Pag-iiba niya ng usapan, sumulyap ang nanay niya sa magazine. Well, I'm looking at these designs for Almira. I just talked to Javier for the project. I'll handle it. Aniya kaagad at inagaw ang magazine. His mother was shocked. Tigagal ito sa ginawa niya at nakamata sa kanya. You're acting strange. At first, you're so mad at her and her family. What is happening, Charles? I just want to make amends, ma. I was wrong. Halos mautal pa siya. He needs more practice. He has to make himself believable all the time. He's not really good in pretending and he had never did it once. Just now. Tumangutango ang mama niya. That's good to hear. Almira is a good girl and she has a good heart. Si Juanito ay ganun lang kung kumilos at magsalita pero mabuting tao din siya. I just wish that just how fast you had changed your part towards them, you'll also do the same to your grandfather. Will not going to happen. Leave the project to me, ma. I'll take care of it. Kumurap-kurap sa Esmeralda sa anak habang si Charles naman ay hindi bumibitaw ng titig. He has to make his mother believe that he is sincere. Okay, thank you for that, anak. Guide her all the way. You're the best businessman nowadays. You will definitely help her a lot. Lumabas lamang iyon sa isa niyang tenga at halos hindi naman nga niya inintindi. He has other agenda, bigger than what he has to invest to Almira. So, when is Javier available? Oh, he said tomorrow night. Si Almira ang pinapupunta niya sa office niya. It's better if he'll be the one to come to see her. Gabi na at kahit may sasakyan si Almira, hindi siguro siya sanay na umalis sa gabi. I'll bring her to Javier. I'm her mentor now, remember? Papa appointed me to guide her and teach her. Nagyakap siya ng ina sa sobra nitong katuwaan.
Thank you, son. Ipagpatuloy mo yan, anak. I'm so proud of you. Hindi ka lang magaling na businessman, mabait ka pang tao. You're really making an effort this time. Yeah? He hopes that Almira will think the same. Iba ang takbo ng utak ng babaeng iyon. Malakas ang instinct. Hand the magazine to her. That's Javier's latest salon designs. She has to choose and show it to Javier. I'll tell her. I'll just take a shower. He kissed his mother and brought the magazine with him. Binubuklat-buklat niya iyon habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Magaganda ang designs ni Javier. Elegante. Charles took a shower and wore some simple clothes. May simpleng damit ba kapag isang Charles Adamson ang nagsuot? Bit-bit pa rin ang magazine ay dumiretso siya sa paglabas sa bahay. Sumakay siya sa motorsiklo at dumiretso sa bahay ng mga di magiba. He didn't bother pressing the doorbell. He just opened the gate and walked in. Sinalubong siya ng dalaga na may bit-bit na pusa. Teka, sino nagsabing pumasok ka dito? Nito sa kanya. Wala siyang sagot. Diretso siya sa loob ng bahay at sumunod naman ito sa kanya. Luminga siya nang wala siyang mapansin na tao sa paligid. Where is Juanito and your mom? Wala siya, kaya umalis ka na. Nito, nakatayo sa may harap niya. Sa halip na sumunod siya ay naupo siya sa sofa. Take a look at these designs. Sumulyap ito sa dala niyang magazine. Masama ang tingin pero nagbago ang tabas ng mukha nito bigla. Ang ganda! Sa isang iglap ay nakangisi na ito at inagaw sa kanya ang magazine. Ipinalit nito sa kanya ang pusa at kahit na ayaw niyang kalungin ay wala naman siyang magawa. The cat looked at him and he also looked at it. Naupo si Almira sa sofa. Sa tabi niya at titig na sa magazine na hawak. Kanino ito? Javier's. Niya na sumandal sa sandalan ng sofa. She looked at him. Sinong Javier? Javier Del Mundo is an interior designer and an architect. He's the one Mama's talking about. The one who will help you with the interior design. He's staring at her. Nasaan na siya? Kanina, pinalalayas na siya. Ngayon ay nakalimot na roon at nakangisi pa. He wasn't able to come to see you. You are supposed to see him tomorrow night. Tumingin ito ulit sa magazine. Saan naman daw? Hindi ko alam ang lugar niya. I'll pick you up tomorrow. Lumipad muli ang mga mata nito sa kanya. Nakakunot ang noo. Anong pick me up? Wala kang pipikapin. Pumikit lang siya at tamad na isinandal ang ulo sa pader. There is, and it's you. No more arguments. No more questions as well. At sino ka naman para magdikta sa akin? I am your mentor and you are my apprentice. Hindi ito kasali doon. Aba, kahapon lang may girlfriend ka. Tapos ngayon parang wala na. Ayokong magulo ang buhay, Charles. I want a happy and peaceful life. Your girlfriend means Joss. She has nothing to do with this. It's not her concern anymore and I don't care. Bigla itong napalabi at napaatras ng ulo. Huh? Agad-agad? You don't care anymore? Kahapon lang, you care a lot? Damn, how could he even convince this girl? Mas matalino pa siguro ito sa matching. I'm moving on. Inis na sagot niya kay Almira pero pinagtawanan siya nito. Ikaw? Moving on? Hindi uso sa'yo yun. Baka nga naka-move on na si Jose Rizal sa pagbaril sa kanya. Ikaw, hindi pa. Lang yung babae. Pabali-balikwas ito ng mga pahina ng magazine habang siya ay nakatunganga dito. Anong oras daw pwedeng puntahan si Mr. Del Mundo? 7:30, I guess. Hindi ka ba tatrangkasuhin kapag sumama ka sa akin? Napaka-allergic mo pa naman sa mga mahihirap at magagandang katulad ko. Jesus, nagbuhat na ito ng sariling upuan. Hindi niya alam na may kahanginan din pala ang babaeng ito. Hindi lang halata. Be ready before 7:30. Who's here? You alone? Napalinga ulit siya sa paligid. Si Smiley. Nito, busy pa rin sa magazine. Who's Smiley?
Bumitaw ito ng tingin doon at tumingin sa kalong niya. Almira pointed at the cat using her lips. Where's the maid? Wala. Inutusan kong bumili ng tinapa. Tinapa? Gimbal na tanong niya. Oo, anong masama sa tinapa? Hindi ka nga pala kumakain noon dahil sosyalin ka. And your parents? Tahimik itong nakatitig sa isang interior design bago sumagot. Huwag mo nang alamin dahil hindi ka naman sasang-ayon sa mga ginagawa nila ngayon dahil hindi ka makatao. He kept his sigh. Almira is being too confident talking to him that way. Relax, Charles. Paalala niya sa sarili. Kailangan niyang pigilin ang sarili na insultuhin ito pabalik at patulan sa mga sinasabi nito. Patience is a virtue. Baka mautas siya sa kakapahaba ng pasensya. He doesn't even have patience and now he's practicing so hard to have it. What time will your parents be back or even the maid? Usisa na lamang ulit niya dito. Hindi ko pa alam. Tumawag ako kay Papa. Baka daw 9:00 pa. Si Ate Sylvia, nag-grocery pa. Pupunuin daw ang ref. Bakit? She flipped the page again. I'll leave later. Tumingin ito kaagad sa kanya. Hindi. Umalis ka na. Kaya ko na dito mag-isa. Napakibit balikat si Charles at saka tumayo. Matapos na ilapag si Smiley sa sofa. He walked towards the door. Enjoy a night with a ghost. Huh? Narinig niya kaagad si Almira at dali-daling napatayo. She almost ran towards him and grabbed his arm. Sabi ko nga, dito ka lang at hintayin mo mga kasama ko na dumating. Why? You're tough. Gusto niyang mapangisi sa huli dahil sa laki niya ay pilit siya nitong hinila pabalik ulit sa sofa. Upo ka lang dyan at huwag kang umalis. She commanded as she looked at the entire place. Bigla na lang may nahulog na kung ano sa kusina kaya ganoon na lang ang naging pagtalon at pagtili ni Almira. Diyos ko! Agad itong napaupo sa tabi niya at pinapagkasya sa kakaunting espasyo. She grabbed his arm and hugged it, looking at the entryway of the kitchen. Dito ka lang, huwag kang aalis. Charles hid his smile of victory. Takot pala ito sa multo ha? Now, he could use that weapon against her. It's her dumb weakness and now he knows. He's going to use it more often to get her closer to him and do everything that he wants. Nakakainis. Hindi matanggal ni Almira ang mga mata sa bukana ng kusina. Patay ang ilaw doon at nagsisisiya kung bakit gusto niyang makatipid sa kuryente kahit na isang bumbilya. Ngayon ay kumalampag ang mga kaserola. May multo daw, sabi ni Charles. Tingin mo, may multo dito? Sa inyo itong bahay, di ba? Tanong niya rito. Sinulyapan niya ito saglit at nakapikit ito habang nakasandal sa pader ang ulo. Pangan nito ang napagmasdan niya. Diyos me, wala ito ni isamang pore sa muka. Mapapasana all na lang siya. Adam's apple ang sunod niyang nakita. Uy! Untag niya kay Charles. He just hand. Long ago, napalunok si Almira. Napakapit lalo siya sa braso nito. Kahit pang ma-allergy ito sa kanya o tubuan man ito ng bulutong dahil taga-squatter siya, wala siyang pakialam. This house was owned by a Phil-Am soldier. They said this place is creepy. This place served as a garrison during the Japanese era. Several women were raped and killed here. This became a charge of a certain religious sect, and when they had a party that lasted more than 12 a.m., they saw a man upstairs. Diyos ko! Ayaw niyang tumingin sa itaas. Itinago na niya ang muka sa may braso ni Charles. The sound system was malfunctioning. They say that the ghost who had a black hat was doing that creepy thing. Kumakabog ng gusto ang dibdib ng dalaga sa kaba. Hindi na siya matutulog na mag-isa sa kwarto. Baka naroon ang lalaking may sombrero. Diyos ko!
Tatabi na lamang siya sa mama at papa niya. Total ay sanay naman siya sa ganoon. I think I have to go now. It's getting late. Anito kaya lalo niya itong niyakap sa braso. Hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan dito. Bigla siyang napatili nang tumunog ang smartphone nito. He fished it out of his pocket and looked at it. It's mama. Anito. Maybe she wants me home by now. Nataranta siya bigla. Hindi maaari. Wala siyang kasama kapag lumayas ito. Nasa na ba kasi ang isa pang katulong na hinihintay nila at hindi pa dumarating? Ako ang kakausap. Sasabihin kong sasamahan mo pa ako dito. Charles partly tilted his head. Nagkatinginan silang dalawa habang nakatago siya sa braso nito. Naiihi na siya. Paano ba ang gagawin niya? Ayaw niyang pumunta sa banyo mag-isa dahil baka sumara ang pinto at hindi nila mabuksan pa. Hindi ka aalis. Angil niya rito saka siya ulit lalong sumiksik. Ngayon lang siya yumakap sa isang lalaki. Bukod sa papa niya at sa mga kaibigang bakla, pero mas nangingibabaw ang takot niya sa mga oras na iyon kaysa sa kung ano paman. Pwede mo ba akong samahan sa CR? Hindi na siya nakatiis pa. Ihing-ihi na siya at parang sasabog na ang pantog niya. Charles, look at her. Ngumiti siya rito ng maganda. Please? I thought you're mad at me. Kibit balikat niya. Ay hindi, sabi ko nga friends na tayo at susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Samahan mo lang ako sa banyo. Biglang may kumiskis na balahibo sa binti niya kaya anong tili niya. Ngumiyaw si Smiley kaya naman ganoon na lang ang inis niya. Takutin na siya ng lahat, wag lang ng mga multo-multong iyan. Halika na, wiwing-wiwi na ako. Doon ka lang sa may pinto at wag kang aalis. Duro niya rito. Nakatingin lang naman ito sa kanya. Seryoso ang muka. Kapag nilayasan siya nito, hindi niya alam ang gagawin. Baka kahit nakababa ang short niya at panty ay kumari pa siya ng takbo papalabas ng bahay. Let's go. Anito sa kanya kaya tuwang-tuwa siya. When Charles stood up, she also did the same. Hawak niya pa rin ito sa braso. Baka layasan siya nito. Isinusumpa niyang sasama talaga siya. Dito tayo. Anya rito. Hila ang binata papunta sa may kusina. Pagpasok nila ay bumukas naman ang kusang ilaw. Diretso sila sa may banyo. Diyan ka lang. Aniya at sumandal naman ito sa may pader. Alanganin siyang pumasok sa banyo pero ginawa na rin niya kaysa naman mapaihi pa siya. Charles? Tawag niya. Wala siyang narinig na sagot. Charles? Kinakabahan na siya. Charles! Bulyaw niya. Nakahinga siya ng maluwag at napahagikik. Salamat at hindi siya nito iniwan. Just be. Utos nito sa kanya at napaangat ang mga kilay niya. Himala, hindi ito pabagsak kung magsalita pero masungit pa din. Normal na siguro na tono nito ang masungit. Baka hindi ito si Charles Adamson kung hindi ganoon. Humugot ng malalim na hinga si Almira nang matapos siyang makaihi. Nakangisi siya nang maitaas ang short na suot pero bigla naman na namatay ang ilaw sa banyo kaya ganoon na lamang ang tili niya. Charles Adamson! Napapadyak-padyak siya at agad na binuksan ng pintuan. Kapa niya ang pader at nasalat niya ang kung anong bagay. Katawan siguro iyon ng tao. Agad niyang niyakap ang katawan na nahawakan niya. Blackout. Damn it! Hindi niya alam kung bakit ito napamura. Basta daig niya pa ang tuko na nakayakap dito. Nakakatakot pala kapag walang ilaw sa isang mansyon. Bakit sa barong-barong? Hindi naman. Don't you have a generator? Tanong ni Charles sa kanya. Hawak nito ang smartphone at nakailaw sa paligid. Wala. Maloy ko bang tinatablan pala ng brownout ang subdivision ninyo? Lihim siyang natawa sa sagot niya. Of course, it does.
Naglalakad sila habang may hinahanap ito sa contacts at bigla na lamang may mga bulto ng tao siyang nakita sa may sala. Multo! Sigaw niya na makita ang isang mukha na natatapatan ng ilaw. Anak! Papa? Sus, hindi ako multo. Buhay pa ako. Pasaway kang bata ka. Bakit tayo lang ang walang ilaw? Pinutulan ba tayo? Tanong nun. They have generators. Sagot ni Charles. Idinikit nito sa tenga ang smartphone. Hello? Dante? Bring a generator here. Dimagiba Residence. Umilaw na ang paligid kaya naman laking tuwa na ni Almira. Nasilaw pa siya pero mas mukhang nasilaw ang mga magulang niya nang makitang sobra ang yakap niya sa braso ni Charles. Parehas na nakaawang ang mga labi ng mga magulang niya habang nakatingin sa kanya. Kaya agad niyang naiitsa ang braso ng binata. Busy ito sa smartphone. Sabi niya i-garrison ito dati at may multo daw dito. Nagpasama lang ako sa kanya dahil nag-grocery si Ate Sylvia. Hindi pa ba kayo kumakain? Pag-iiba na lang ng mama niya sa usapan. Siya man ay napakamot sa ulo. Kung bakit naman kasi lights on na ay todo yaka pa siya kay Charles. Here's Dante. Anang binata saka mabilis na kumilos papalabas ng bahay. Mabilis din na lumapit ang papa niya sa kanya at bumulong. Hindi ka ba inaway? Hindi naman papa. May dinala siyang magazine para sa salon. Siya siguro ang tutulong sa atin dahil marami sigurong trabaho si Doña Esmeralda. Siya ba? Wala siyang trabaho? Boss siya Ani naman ang mama niya. Hindi naman tutulong na uubusin ng buong oras sa maghapon, ma. Sasamahan niya lang ako doon sa tao na mag-aayos sa salon. Sige, pinakain mo man lang ba? Nakakahiya. Ani pa ni Ignacia. Marami naman silang pagkain sa bahay. Anya naman saka siya naglakad papalabas ng main door. Narinig niya ang pagtawa ng papa niya pero tuloy-tuloy siya. Kausap ni Charles si Mang Dante. May ibinababa iyon sa service vehicle ng subdivision. Bukas ko na lang ho ikakabit, Senyorito Charles. Tango lang ang isinagot ng isa. Ngumiti kay Almira si Mang Dante kaya naman sumaludo siya sa matanda. Maganda ka pa sa gabi, prinsesa. Bati ng may edad na lalaki sa kanya. Ay, mas pogi po ho kayo sa lalaking kaharap nyo, Mang Dante. Ani naman niya kaya anong panlalaki ng mga mata nito. Siya ay halos mapahagikik ng tila walang naging reaksyon si Charles. Manhid talaga. Nagbibiro lang po yan, senyorito. Napapakamot sa ulo na sabi ni Dante. Alanganin ang tingin sa binatang masungit. I know. Sagot naman ng isa kaya tuluyan na siyang natawa. Ang kapal nito. Make sure to fix the generator tomorrow and monitor the supply of diesel to every house in the subdivision. Opo, senyorito. Kakalibot lang po kanina ni Agaton. Hindi naman nawawalan ng kuryente kaya hindi nila kailangan halos ng krudo. Tumango ulit si Charles at siya ay nakamasid lang dito. Napakatipid naman ito sa salita. Ang mahal ba ng bawat salitang binibigkas ng bibig nito? Salamat ho, Mang Dante. Paalam niya sa matanda nang mag-umpisa ito magpaandar ng service vehicle. Sumaludo din iyon sa kanya bago tuluyang pinaarangkada ang sasakyan. Pinatatanong ni Mama kung kumain ka na daw. Tanong niya kay Charles. Ipinag-cross ang mga braso sa dibdib niya. He glanced at her chest and she just ignored it. I'll eat later. I'm going out to see my friends. Will you be fine here now? Seryosong tanong nito sa kanya. Tumango siya. Salamat sa pagsama mo sa akin pero totoo bang may multo? Himas niya ang mga braso at saglit na nilingo ng mansyon. Ewan niya kung bakit naghahanap siya ng mga multo sa bintana na natatakpan ng makakapal na kurtina sa loob. Sa ibang lugar pala yun. Anito habang naglalakad papalabas ng gate. Ano? Inis na tanong niya rito pero nakalabas na ito at sumampa na sa motorsiklo. Niloloko mo lang ako? He puts his helmet and look at her while reviving the engine of his motorcycle. Just a little entertainment for a very sassy girl. So, are we at peace now?
She saw how his thick brows arch. Langhiya, kahit na mata lang nitong nakikita niya at mga kilay ay siguradong pogi ang nakatago sa helmet. Hindi pa rin masyado. Duda pa rin ako sa pagkatao mo. Okay, then. Umusad na ito at iniikot ang pwesto ng motor. Saka tumigil sa tapat niya. Let's wait. Get inside. Ha? Napatanga siya sa binata. Get inside before I leave. Tell Roger to lock the gates. Tumango siya pero hindi siya kumilos. I said, now. Agad siyang napapitlag. Now nga. Sabi ko, now na nga. Nagmamadali siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bakuran. Paglingon niya ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Napakasungit. Kakamot-kamot sa ulo na bulong niya. Nakarating sa pintuan si Elmira ay nandoon pa rin si Charles sa labas. Umisina pa ito bago tuluyang lumarga papaalis. Tulala lang siya sa nawala nitong bulto. Ano yun? Isang tikhim ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ano yun? Tanong ng papa niya sa kanya kaya naman napakamot siya sa buhok. Ano yun, papa? Ismit niya saka siya dumiretso sa loob. Balak siguro ng lalaking yung malahian ang dugo niya ng mga magagandang lahi ko, anak. Papa! Inis na saway niya sa ama na humahalakhak pa. Para itong syunga na nakabaston, hindi naman pilay. Minsan, nakaangat ang baston habang naglalakad. Bigay daw iyon ni Don Jaime. Nakuha raw sa isang auction sa Japan. Mawala na raw ang lahat, wag lang ang mamahaling baston na nagkakahalaga ng 50,000. Ikaw, Juanito, napakadumi ng utak mo. Naligaw lang dito yung bata dahil gustong tumulong sa itatayo ng anak natin na negosyo. Palahi-palahi ang naiisip mo. Galit din na saway ng mama niya habang tumitingin sa magazine. Kanina ko pa sinisilip, darling. Nakatitig sa anak natin na maganda. Saka sunod ng sunod kay Elmira. Lalaki ako kaya alam ko. Pwes, hindi lahat ng lalaki, katulad mong kapag may sinundan at pinuntahan, magpapalahi ka agad. Ang lakas ng tawa niya at kahit si Roger na nagkakape ay natawa rin dahil napabusangot ang papa niya. Kita mo naman na may nobya yung tao. Paasahin mo naman itong anak mo. Dugtong pa ng mama niya kaya dito naman siya napatingin. Mama! Ang tatlo naman ang tumawa at pinagkakaisaan siya. Anong pinaasa? Oo, gwapo si Charles at crush niya iyon noon pero noon yun at hindi na ngayon. Saka mahirap magtiwala sa ugali ng lalaki iyon. Pakiramdam niya ay napakalaking peke noon. Hindi naman niya masisisi ang sarili niya dahil sa kagaspangan ng ugali na ipinakita noon sa kanila ng tatay niya. Roger! Lahat sila napatingin sa humihingal na si Sylvia sa may pintuan. Tulungan mo ako sa mga pinamili ko. Hindi ko mabuhat. Sige, Ate Sylvia. Mabilis na tumayo si Roger at lumabas ng bahay. Binili mo siguro, Ate Sylvia, ang buong grocery store. Biro niya sa kasambahay.